Nabasag rin yung aming bubong. Gumawa ako ng toge. Pinapalaki ko lang siya. Sagad na yung bubong dito sa gilid. Bago pa to, hindi nila nagamit. Binigay lang sa akin. Last coat na ng pintura yung ina-apply ko dito. After that is, tapos na yung aming gilid dito sa taas. Bintana na lang yung ikakabit namin. Bilihan ng pagkain kasi nagugutom kami ni Pangit. Trip lang namin ngayon lumabas. Eh nakita nyo naka-jacket na ako. Start na mag-fall. Oh my god, nararamdaman ko na siya sa hangin. Alam niyo yung malamig na yung simoy ng hangin, as in malamig na siya, yung December feeling na ganon. And nag-ano na rin, nag-ano na yung mga kulay ng puno, nag-yellow na. Sign na talaga na malapit na mag-fall. My dear! Tingnan nyo. Pag ganitong time na, marami na talagang deer sa kalsada, kumakain sila kasi ang deer, gusto nila by dawn kumain. Tama ba? By dawn. Yung palubog na yung araw, dun yung time na kumakain sila. Yan. Active yung elk at saka yung moose, elk. Active yung elk at saka yung roadrunner, mga deer. So, makakita tayo ng mga roadrunner sa kalsada, at saka medyo madilim-dilim na din. So, balik na lang tayo maya-maya kapag nakabili na kami ng pagkain. Magda-drive-thru lang kami ni Pangit. Yun lang naman yung gawain namin ni Pangit lagi. So, magpapagaas muna si Pangit. Magpapagaas muna si Pangit dahil wala kaming gaas. And Sabado na ngayon, September na. And ano ba? Ano bang bago? Wala pa namang bago. Papakita ko lang sa inyo kung saan kami o-order ng pagkain. Kasi usually ganun lang naman talaga ginagawa namin. Dito, kapag nag-ano kayo, nagpagaas kayo magtatangke, tangka, ano ba yung tawag? Kayo yung magtatank, kayo yung ano ng gaas, sarili nyo, walang tutulong sa inyo. Unlike sa atin, merong nagtatangke ng gaas, kaya alam nyo na, para kang boss kapag doon ka sa sa Pilipinas. Dito walang tatangka ng gas. May dala rin akong kape, ayan. Nag-ano ako ng kape sa bahay kasi mahal bumili ng kape rito. Kaya kapag umalis kami, nagdadala ako ng kape, ayan. So, another day, another work. Eto, nagpipintura ako ng bahay again. Walang katapusan. So now, dito naman tayo ulit sa bahay. Nakita nyo, ginawa na namin yung bintana. Naikabit na namin tong dalawang glass ng bintana. Tinutulungan ako nung tatay ni Pangit. Actually, yung tatay ni Pangit ang nagkabit ng bintana. Kasi hindi ko naman alam gawin to. So, lalagyan na lang namin to ng kahoy dito sa ilalim. Kasi medyo iba yung size nung bintana. Gagawa na lang namin siya ng paraan. Lalagyan namin siya ng kahoy dito sa ilalim. And nakita nyo, ito yung tatay ni Pangit. Siya yung nagkabit ng bintana. Helper lang ako. So, after that, ito na siya. Nakita nyo, nalagyan na namin ng kahoy, yung ilalim. So, nakabit na namin yung tatlong bintana, tapos na siya. Nalagyan na rin namin ng plate na metal doon sa labas para yung snow hindi siya papasok dito. Kasi, ito talaga yung ginawa namin. Kasi yung snow, kapag winter, pumapasok siya dito sa loob. Laging basa yung sahig and ayaw namin na masira yung kahoy. So, ang gagawin ko na lang is, pipinturahan ko siya ng primer and pipinturahan ko rin siya para maprotektahan yung kahoy, tumagal pa siya. So yeah, yun lang naman yung update for now. Nakita nyo? I just want to get one apple. They are not, some of them is not ready yet. Hello, Max. Max? There's one there too.
Vad tror du om denna? Du smakar på den? Kuha tayo ng apple dito. Mukhang masarap tong apple na to. Yung iba wala. O, tignan nyo, maliliit yung nalaglag na siya. Ito medyo madami-dami, red. And mukhang maganda siya, oh. Oh, maganda yung bunga. Kuha tayo ng isa. Sana maano to, matamis. So, nakadalawa na akong apple. Dalawa lang kukunin ko. Kasi maliit pa siya. Come no, Max! Si pangit. Hey. Uwi na kami. Ay, naglalakad lang pala kami kasi pangalawang apple. Ay, pangatlo. So, meron akong 3 apple. Sa bulsa. Naglalakad lang kami ni pangit. Nakita nyo yung yung nagawa ko. Ayun, no. 'Di ba? Magkaiba yung kulay niya. Yellow na yellow yung isa and then yung kabila is hindi. But, are we gonna walk over here? Ja. Kom. Gå här. Tingnan natin kung may mushroom. Ang ganda, oh. Ng clouds after ng umulan. Oh, there is a mushroom. Dito may mushroom. Tingnan mo. Picturean muna natin. Tingnan nyo. Mushroom ang laki. Bebe. Sunset walking. Ganda ng sunset, oh. Mali pa yung suot ko na sapatos. Ang ganda, oh. Sunset. Medyo madilim ba? Ayan, sunset. Tingin tayo ng mushroom. Baka may mushroom dito. Yun lang naman ang gawain ko today. Maglakad. Tingnan nyo. Yeah, this is my way always sa bahay. Tingnan natin kung makakakita tayo ng mushroom sa daan. Pero, I bet wala. Kasi umulan ng ilang araw. So, susulpot yung mga mushroom around kapag natuyo na yung mga daan. Ayun si pangit, oh. We found one. I found one too here. There's one more here. There are so many now kasi umulan. And kapag umulan, basa yung forest and basa. Alam nyo yung, anong tawag dito? Basa yung mga moss, kagaya nyan. So ngayon, tutubo na yung mga mushroom. Ang mushroom kasi, they like wet. So, ayun si pangit. Doon. But, of course, hindi tayo pwedeng manghula-hula lang. Kailangan, the mushroom itself. Dahil, hindi siya maganda kapag nakakakuha kayo ng mga, dangerous na mushroom. They are so pretty and it's nice to admire. Pero kapag mali yung nakuha mo, it's dangerous. So, yeah. Ito yung mga kantarel. I don't know if I'm right. Marami dito, ayan, oh. They are color orange. Yun, dun. So, si
pangit. Pauwi na kami after mag mushroom hunting. Every time na ginagawa namin talaga to tuwing autumn is mag mushroom hunting. So ito yung view dito sa aming forest. Yung lupa kasi nila pangit, merong sariling forest. Ito, sobrang laki niyan. Medyo, hindi ko alam kung gaano kalaki yung lupa. Basta medyo malaki yung... May part kasi dito na dalawang forest yung lupa nila pangit. So, pauwi na kami. Ito kami. Ito yung barn na nandyan lahat ng mga gamit nila sa farm. Ito na yung update dito sa aming taas. Nilagyan ko na siya ng silicone. Ayan, nakikita nyo. Natakpan ko na yung mga butas niya ng silicone. Actually, acrylic to na silicone. And nilagyan ko yan para yung hangin at saka yung snow o yung tubig hindi pumasok dito sa loob. And gagawin ko is lahat ng gilid is lalagyan ko niya. Nakita nyo may mga pagitan. Lalagyan ko rin ng silicone. And after that, pipinturahan ko siya ng primer. So tatapusin ko siya ngayon. Hinahabol ko siya kasi na medyo taglamig na. Ito rin yung ginamit ko ngayon. Acrylic nga siya, tama. And yeah, after that is primer na yung ilalagay ko. And maganda tong ito talaga yung nilalagay namin. So nakita niyo naman, nilalagay ko na siya. And pati sa labas, nilagyan ko na rin siya ng silicone para talagang hindi papasok yung tubig sa gilid kapag nag-snow na or umulan. And madali lang naman siyang gawin. This week is matatapos ko na siya. And I hope matuyo rin yung primer para after autumn is talagang wala na akong iisipin. And ito naman yung nakuha ko sa Basador. Panglinis to. Ito yung sinabi ko sa inyo nung nakaraang vlog ko. And I'm sure kapag napanood nyo to, is na-upload ko na yung review ko at saka yung video sa TikTok ko or sa Instagram. And natapos ko na rin yung work. Ito yung panlinis siya ng mga gripo para maalis yung mga puti-puti niya. So, balik naman na tayo ulit sa aming taas. Napinturahan ko na siya ng primer. As you can see, tapos ko na siyang pinturahan. Primer na to and tuyo na siya. Tuyo na rin yung acrylic na nalagay ko. Ito. And masaya ako kasi matatapos ko na siya dahil nagsisimula ng lumamig. So, ang gagawin ko is pipinturahan ko siya ng one coat. Ito yung paint na gagamitin natin. Ito ay water base. And gagamitan ko rin siya nito para dito sa glass. Kasi madali lang tong gamitin para hindi kumalat yung pintura. Ganyan yung gagawin mo. Kasi yung kahoy medyo mahirap pinturahan. And marami rin ako mga paintbrush. And nandito rin yung pusa ko. Ayan. And ayan, nakikita nyo naman yung aking view for today. Kaya ang gagawin ko is tatapusin ko na itong pinturahan ng 2 coat para matanggal na rin namin yung scaffolding sa labas. So nakikita nyo, tapos ko na siyang pinturahan. Ayan. 1 coat na yung na-apply ko. And ang ginagawa ko is tatanggalin ko yung mga excess na pintura sa bintana, sa glass. Kasi ito, tumatagas pa rin siya kahit gamitan ko na ito. And yeah, ito na yung itsura dito sa taas. Medyo mas okay na siya. And tatapusin ko na siyang pinturahan today. And I hope na matapos ko siya talaga today. Kung kailan naman ako matatapos na, doon naman umulan. Ay, nako. Ay. Meron ako nakuha na i-review sa Lico. Tignan nyo. So, ganyan yung itsura niya. And, tignan natin kung ano tong i-review ko sa Lico. Tignan nga natin. Tada! Ooh! What is this? Wow, ang bongga naman ng ano na to. Packaging, oh. Serum lang yan. Neurotouch Dermatologica. And tignan natin tong cleanser. Wow. And meron din tayong nakuhang ano to? Dynamic Skin Recovery 50. SPF 50. Tingnan nyo naman. SPF 50. Wala nang araw. Paano ba yan? Pero, yeah, titignan natin tong ating nakuha sa Lico. Ititest ko to
ng ilang araw. So, tignan natin kung effective ba yan sa akin. Dahil ang usually na ginagamit ko ngayon is yung Corksy ba yun? Ano bang tawag doon? Hindi ko alam kung anong pangalan nun. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit ko ngayon. And, itong propolis. Maganda to. Ito talaga maganda. Tignan nyo naman, oh. Nangangalahati na ako. Maganda to. Alam nyo, pag dry ang skin nyo, ito yung gamitin nyo. Kapag ano, 'di ba? 'Di ba kapag bagong ano, kaya pasensya nyo na kasi nagpipintura ako. 'Di ba kapag anong tawag dito, naghilamos kayo, tapos ang dry ng skin nyo, ito talaga ang effective. Ito yung ginagamit ko ngayon. Nakita nyo naman, no, kalahati na siya. Itong toner. And then kapag gabi, ito yung ginagamit kong cream. So, yeah, ayan yung ginagamit ko. I-try nyo din to, maganda to. And, hindi siya mahapdi sa mukha, parang wala lang. And, yung dryness ng skin nyo, mawawala siya talaga, promise. Hindi na siya super dry kapag tapos nyo maghilamos. Ito yung gamitin nyo. Update! So, dito na ako sa labas. Nandito ako sa scaffolding. And, tinapos ko na talaga yung pinturahan tong bintana. Hinahabol ko siya dahil mag-autumn na. Ay, mag-winter na. Kaya kailangan matapos ka talaga siya. And, nakita nyo, meron siyang metal plate na nilagay namin para talaga hindi pumasok yung tubig. And, ito yung view ko dito sa labas. Sobrang ganda. Nakita nyo naman yung clouds. Uulan yan mamaya. As of now is tapos na yung bintana dito sa taas. And pwede na akong mag-relax. And nalinis ko na rin yung glass. Yeah, I'm so happy. Tapos na yung bintana. So yeah, kita-kita na lang tayo sa susunod ng mga video, guys. Dahil tapos ko na yung bintana. I'm so proud. And kita-kita na lang tayo ulit next time. Ingat kayo palagi. Bye!